mga guys, welcome back to my channel, Just Automotive mga guys. D4D Turbo Replace. Yan, pag-usapan natin ito mga guys, kasi ito i-repair natin sana, kaya lang sabi ng may-ari, Jess, nagmamadali ako, kailangan ko yung unit. Bumuli muna ako ng replacement at yung yung original. Tabi ko lang muna para hindi ako maano sa long drive, kasi nagwo-worry siya mga guys dahil maingay. Ngayon, puntahan natin yon. Ayan, dito na tayo. Hindi, ito mga guys, Isuzu Travis or GX1 engine, low power. Sa live natin kanina, nag-live tayo nito. Pinakita ko kung anong ginawa ko, yung pedal sensor ko niyan. Lininis lang natin. Ngayon mga guys, ito ba under observation muna, kasi ang ginawa natin dito muna, lininis muna natin kasi ito. Kasi dumating dito, kahit naka full throttle, naka sagad yung pedal, walang respond. Hindi kumikilos yung yung RPM. Balikan natin ito mamaya. Puntahan muna natin dati sa high ace yung pinalitan natin ng turbo. Kasi mga guys, paliwanag natin doon. Kasi na nakaraan, nag-overhaul din tayo ng ganon. Kaya sabi ko doon kay sir, nung nakita na nag-overhaul tayo, akala niya meron tayong parts. Nung sinabi kong walang parts, nako, kailangan ko yung sasakyan, kailangan ko bumili ng bago at itabi ko yung pagpapalitan. Punta natin. Yan, ito na mga guys, yung turbo niya. Kasi itong itong hot side, malaki na yung clearance, kaya kung kita yung kumikislap na yan, sumasayad na dun sa pinaka housing niya. Kaya kung ginagasan, nagkakaroon ng whistle. Kaya sabi ni sir, ano kaya yung umiingay? Kasi kung during high rev, nagwi-whistle ito mga guys. Kita nyo po yan. Ito po, kumakaskas dito sa pinakabahay niya. Yan, kitang-kita po yan. Yan. Itong pinakabahay niya, yung papunta sa exhaust. Kasi dahil itong busing niya po, maluwag na to, malaki na yung clearance, sumasayad na ito. Ganun lang mga guys. Kung meron po kayong high ace na hindi naka VGT, yung yung old school, o kaya vacuum type muna, o kaya yung ang gamit niya po hindi po yung katulad ng MV350, yung actuator, yung electronic. Ang gamit po nito mga guys, manual, vacuum type po. Ito po yun, nakasaksak. Yan, yung mga sinaunang turbo, pero D4D po ito, 2KD engine. Okay mga guys, ulitin natin. Ito po, ipapatabi natin kay sir, para kung meron siyang order na busing dito, papapalitan natin itong alog na to. Papapalitan natin yung busing at pang-reserva niya rito sa high ace niya. Okay, ganun lang mga guys. Ngayon, punta natin yung Isuzu, yung nag-low power siya, yung kahit apakan mo, walang respond, o kaya walang galit. Ang naging problema mga guys, bale, pag-usapan natin. At bago tayo iwanan itong turbo, bilin ko lang po sa may-ari ng sasakyan na may turbo, before stop yung engine po, idling to 3 to 5 minutes. Huwag nyo patay yung makina, para po hindi po yung hot side po, para hindi matutong yung langis na supply. Kasi po kung meron pong langis po nyan, kung pinatay nyo agad, yung langis po natututong, kung umandar na po yan, yung busing naninikit doon sa shafting nito, magkakaroon ng clearance, doon po madaling masisira. Pangalawa mga guys, yung interval ng change oil, huwag nyo pong isagad. Kasi po, ang buhay ng turbo, langis. Kung ang langis po magaspang na, masisira din yung busing. Okay mga guys, punta tayo dun sa Ford Ranger naman. Yung Ford Ranger naman mga guys, ito po may power, kaya lang may whistle. Yung Isuzu kanina na pinanggalingan natin, as in walang power. Dun sa live natin, ipakita natin yon. Tapos yung Ford Ranger naman na 2.2, wala rin power. Punta natin. Yan, 2.2 Ford Ranger. Ito mga guys, ang issue nito,
Galing Calamba, sabi niya, Jess, nag low power yung Ranger ko, ano kayang dapat kong gawin? Meron lumabas na check engine, parang yung gear at saka check engine. E sabi ko, sir, i-check mo yung ano mo, yung intercooler hose. Yung from intercooler, dito kasi sa ibabaw yung intercooler niya, na nanggagaling sa turbo, baka usingaw. Yun nga mo mga guys, nilagyan ng duct tape para pang protection lang. Kung napansin nyo po, yung sirit ng ano, langis andun. Yan. Kaya ang ginawa para makarating lang dito sa shop, binalot ng duct tape para madagdagan yung power niya. Ito po, aabangan nyo po ito. Ililinis natin yung intake nya, yung hose, papalitan natin yan. Yung EGR, ililinis din natin. Ngayon punta natin yung Isuzu. Dahil low power po yon, tignan natin kung ano yun. Kasi nakano na yun, nakalive tayo kanina po doon. Mga guys, ulitin natin dito under power, low power dahil dun sa ano, sa hose. Kaya reminder uli, kung under power po kayo, check nyo lang muna yung hose. Huwag kayong bibinta sa, ano, sa EGR kasi maraming naloloko sa EGR. Ngayon puntaan uli natin yung itong Barangay Kupang. Ito kasi mga guys, nagpakita yung ano nito, yung sign ng pitaka sa kawalang galit kanina. Ngayon yung sign ng pitaka andyan pa rin. Start natin. Ayan, nawala na yung sign ng pitaka. Handbrake na lang. Ayan, may galit na. Ayan. Yan lang po mga guys. Ang ginawa natin dito mga guys, lininis natin yung ano, yung ito. Kaya nawala yung check engine. At saka sa live natin kanina mga guys, as in kahit nakadiin yan, walang ka-power. Yung RPM nyo po nasa 1,000 lang. Yun lang po yung ginawa natin sa Hi-Ace turbo doon sa Ford Ranger hose. Kaya itong araw na to, yung mga customer natin, thank you sir, dahil meron kayong bagaman malalayo yung ilang galingan. Meron galing Calamba, may mga galing Laguna. Ito po malapit lang po ito. Kaya yan, mag-follow na lang tayo. Thank you po sa tiwala nyo, sa kahit malayo ako. At saka yung mga live ko po, pasensya na kung ganun lang po kaiksi. Sana po makakapagbigay po ako ng ano, ng impormasyon o kaya tip, lalo sa mga baguhan ng mekaniko. Bye bye!